Balita, trending, tugtugan, trabaho, gadgets, pati ang trip mo. Lahat nagbabago. Pero ang sayang kinagisnan, hindi nag-iiba yan. Dumadami man ang paraan ng pag-e-enjoy, lagi nyo kaming maaasahan. Secure ang bawat cash in at withdrawal, kaya safe ang perang pinagpapaguran. Mas swabe ang access, kaya hindi ka mabibitin sa good vibes. Mula noon hanggang ngayon, magkasalo tayo sa bawat panalo. Kaya nagpapalit-palit man ang uso, isa lang ang sigurado, tuloy-tuloy ang saya kasama ang Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. Buhay ka? Buhay ka? Ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Alena. Ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Alena! Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay! Ikaw napalita ka. Ha? Ano sasabihin ko? Sino ba yung ginagaya niya? Si Sanya Lopez daw po. Sanya Lopez. Hindi naman ganyan yung tsura ni Sanya Lopez eh. Kaya? Rick, ano yan? Atrasan ng truck. Aura. Aura Brigela. Bakit Hindi ba? naman ganyan yung tsura ni Hindi na ganyan lang yung tsura ni Sanya Lopez ngayon. Huwag ka na mabasag ng trip. Ay, naku, tara na pag-usapan natin yan. Hi, Bangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo sa Podcast Season 3 na. Powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Well, ngayong araw na ito pag-uusapan natin, ang ganda ko. Uy, hindi. Oh, yes. Kasi kung yan din lang I ang love pag-uusapan it. natin, sayang ang Bakit? setup na to. Bumagay nga eh, di ba? Uy, Mari, hindi I nga love pera it. biro. Lahat na Oo. lang nagsasabi mo, puro biro. Oh, grabe. Kailan mo ba tatanggapin na mapagbiro tayo mga Walang Pinoy? gaganda sa pamilya na to. Ganito, ganda. Hindi nga. Oo. Sa mukha mo ba may pinagawa ka na? Honest. Siyempre wala. Honestly. What? Ay! Gusto mo yung showbiz o yung totoo? Pwede magmura? Oo. Oh. O sige. Sige. Hindi. Lolokohin ko yung sarili ko na gandang-ganda ako sa'yo. Hindi. Alin ang nabago dyan? Kung showbiz, wala. Natural. Pero kung yung totoo, Oo. meron naman. Ano yung ginawa sa'yo? Ilong. Talaga? Oo. Alin, non-surgical? Oo, non-surgical. Thread lang siya. Threads lang. Hindi siya yung rhino na ano. Kaya tingnan mo yung butas ng ilong ko pantay. Ay! Hindi! Ay, bakit nga ba natin pinag-uusapan? Kasi! I-blip kasi nyo na lang. Ngayong araw na ito pag-uusapan kasi natin. Uy, pagtsaka, hindi nagagaganyan ha. Hindi, ang pag-uusapan natin for today's video ay tungkol sa pagpaparitoke. Yung mga nagparitoke, mga nagpaganda lalo. May diba? mga ilan na hindi naman kino-confirm kung nagpagawa sila pero obvious naman sa itsura nila na nagbago, diba? Ano yun? Oo. Dahil sa ilaw ng ano? Kasi ano yun? Tinapat mo sa ilaw yung mukha mo na sisiw? Oo, ay hindi. Kasi kung Nag-evolve. ganun lang din naman, maghapon na ako tatapat sa ilaw dito, Correct, diba? Kung diba? ganun nababago yung itsura mo sa telebisyon. Di ba yung mga ganyan? Nakaubos ako ng ilang bote ng rejuvenating, hindi mo gumaganda. Yung pala pare-pares lang kayo na Papangalanan manufacturer. ba natin yun? Hindi. Oh! Ay, pero sino nga ba yung mga kilala natin at alam natin Ay, na para nagbagong itsura? correct, diba? O, sino nga ba yung mga kakilala mo? Eto na, yung unang-una, lalayo pa ba tayo? Sino? Ang PBB Grand Winner. Isa sa Sino? Sa Duwon. Si Mika Salamanca. Akala ko si Brent Uy, Manalo. ang ganda ng ginawa, ang ganda na nangyari sa mukha niya, no? Oo. In fairness, ang laki ng ginanda niya. Buhat na nagsisimula siya bilang influencer. 'Di ba? Sa TikTok ba siya? Sa TikTok siya nakilala eh. Kasi kung naaalala ko, Mare, kung tamang pagkakaalala ko, ang ilong ni Ay! Ni Sander! Mamaya pa natin pag-uusapan yon. Ang ilong ni ni Sanya, hindi bantay. Ulitin yung statement ko. Hindi ko tama ko na pagkakaalala, Mare. Yung ilong ni Mika Salamanca ay sarat. Oo, yung parang hindi siya matangos, hindi rin siya nangamatis. Oo, hindi.
Iba yun. At Iba yung aminado si Mika Salamanca, di ba? na nagpagawa Na nagpagawa siya ng ilong. Nagpa-enhance. Actually, yun yung tawag nila doon. Enhance. Oo. Kasi di ba, dati kasi di ba parang kinakahiya mo, may pinagawa ka? Di ba Parang ganyan? Oo. wala naman. Meron, may pinagawa ko bahay. May bakod. O, ikabit mo lahat yan sa pagmumukha mo. Yung mukha kang bisagra. Mukha ka nabubulok na kahoy, gano'n. Alam mo mukha ka chandelier. Pero hindi, yun na nga. Kumbaga ngayon, ang laki ng iginanda ni Mika Salamanca in Oo fairness. naman. At hindi niya yun ikanakahiyaan na nagpa-enhance naman talaga siya. Kumbaga parang proud naman din siyang sabihin na eto yun yung ginawa sa aking procedure and everything, diba? Pero Mari, di ba may mga ilan na hindi na nakakagalaw yung mukha nila dahil sa pagpapagawa? Yun yung mga sa peke-peke kasi nagpupunta, yung mga petroleum jelly ang sinasap. Diba yung nagbabako-bako yung mukha? Kasi dapat dun talaga lang sa mga kilala. Oo. Tsaka sa mga pagkakatiwalaan. Sabi ng kakilala ko, pinipeg daw nila yun kay Collagen. Kung Kuli Desma. Lani Misalucha. Regine Bilas. Collagen. Di ba ba magaganda yung mga binanggit ko? Kaya pala iba-iba ng tono. Ay, kamakailan lamang. Kamakailan lamang si Lani Misalucha, di ba na ano niya? Nabanggit niya na nagpagawa naman talaga siya ng fest. Oo. Di ba Asia's Nightingale nga siya? Ibong Adarna na siya ngayon. Lahat ng binanggit natin, si ano lang yatang hindi ibon, di ba? Si, ano ba pangalan nun? Si Kuli Desma. Kuli Desma lang hindi ibon. Si Regine Velasquez, Asia Songbird. Correct, diba? Si Lani Misalucha ay Nightingale. Ano Nightingale? Nightingale. Oo. Tapos si basta yun. Anyway, doon tayo sa susunod natin. Yung susunod naman din, kasi di ba nabanggit mo na kanina, yung may mga na nagpagawa. Medyo may malaking pagbabago sa itsura nila. Oo, na imbis na, alam mo yun, gumanda, gumwapo, pumangit. May iba. Oo. Pero itong babanggitin ko na susunod, hindi naman siya pumangit. Oo. Si Cyril Manabat, bago pa siya pumasok noong 2023. Kasi di ba nababash siya? Dahil sa nalait-lait siya dahil sa laki ng dibdib niya. Oo. Nagpa-breast reduction siya. At the same time, nagpa-rhinoplasty. Ang toro, Rupa May lang ang peg. Nagpabawas din ng dibdib si Rupa May, Si Rupa diba? May, hindi siya nagpabawas. Nagpatanggal siya ng silicone. Mula nung nagkaanak sila ni Trevor. Sumalangit tawa. But anyway, yun na nga. Si Cyril Manabat, bago siya pumasok sa PBB last 2023, sumailalim nga siya sa pagpaparitoke. Which is nagpabawas siya ng bubang. Ang ganda-ganda na nung batang yun. Dati pinanonood ko lang yun sa 100 Days to Heaven. Oo. Diba with Connie Reyes yun? Ano ba pinagmulan yan? Bakit ba siya nagparitoke ng dibdib? Kasi di ba sabi nila nababash daw, nababastos? Dahil? Kasi hindi nga siya masyadong matangkad. Alam mo naman tayo mga Pilipino, may mga ilan so anong pagpunggo ka, magpalaki ka ng boobs? Ganon? Isipin mo na lang pag maliit ka sa laki ng suso mo. Para kang ganito. Paano na lang ako? Kalbo ko may dede. Ano tatawag sa akin? Yung bakla may dede. Taas ang bayag mo. Kalbo ka pero may dede ka. Ang taray nung bakla, yung bayag na sa taas. Kamuti mo nga yung bayag mo. Puro kakatarantaduhan, Mare. Ay, pero, anyway, hindi lang si Cyril. Ang galing ng PBB na talaga namang kapansin-pansin ang pagbabago sa kanilang itsura. Oo. Kasi, Pero si Cyril kasi, teka lang, balikan ko lang si Cyril. Cyril muna hindi tayo. Hindi siya pangit, ha? Correct. Ang laki nga ng iginanda niya kasi dati maganda na siya itself, diba? Pero ngayon, na-enhance na, lahat, diba, naayos yung mukha. Tapos, actually, iba talaga nagagawa pag may ilong ka talagang maganda, eh. Si Kapitana Sisa may nabago ng ilong. Ano? Oo. Basta ano natin yan. Ano, nagmukha akong santol, gano'n? Dati akong lansones. may hawakan na yung lollipop. Hindi, pero totoo. Tulis. Natakot kasi ako naman sa rhinoplasty. Ay, hindi ko kaya yung ginagawa nila. Kasi ilang araw na galingan yun eh. Unlike threads. Pag threads lang kasi, kumaga parang after no, natutunaw siya, nagiging collagen. Ayun, kailangan mo ipatanggal kung ayaw mo na. So, procedure ulit. Kasi winawakwak dito eh.
Correct. Tapos biglang isasaksak ulit dyan, diba? Ay, nako. Oh. Mahirap yung masakit yun. Pero tingnan mo naman ang ginanda nung iba. Correct. Diba? Ikaw ba may i-share ka na may nagbago rin ng itsura? Meron. Sino? Ito pa yung susunod naman. Si Dustin Yu. Yung sa PBB din. Oo. Yung nalilink kay Bianca Manalo. Bianca de Vera. Bianca de Vera. Oo, diba? Na sinasabi parang sila, no? Diba? Alam mo, wala pang pag-amin. Wow! Oh. Nang intriga pa wala nga. pang confirmation. Oo. Pero eto may dahilan daw si Dustin Yu kung bakit siya bakit siya nagpagawa. Nagpailong din? Oo. Dahil daw sa sleep apnea niya. Oh. Para sa mga hindi, ano ba yung sleep apnea? Hindi ko, ano ba yun? Isang disease na yung parang humihinto ka sa paghinga? Hindi, para masikip yung air passages mo yata, pag ganon. Kasi bakit ka magpapailong kung humihinto yung paghinga mo? Paano kayo si Sanya? O, di mas lalong nahirapan na huminga. Isa na lang yung butas. May marado. Why? Hindi. Ay, pero yun. Kumbaga ba sa kalye, winanway yung isa. Hoy! Si Dustin Yu, ang gwapo. Oh, gumwapo. Ang ganda ng naging itsura. Ang laki ng ginawapo. Di ba? In fairness. Alam mo kapag nagpagawa ka, Oo. maging proud ka sabihin, yes. Di ba? Pwede mo na i-deny. Kailan kasi ang hirap naman sa mga lalaki pa nagpagawa ng gano'n eh. Parang pag sintukan ka, nakaganyan ka na lalaki. Hindi ka na pwede makipagsuntukan. Nakayuko ka lang pag suntok kasi baka masuntok pag sumuntok yung ka, ilong mo. ganun ka. Parang kang pusa na lang. Oo. Di ba? Yan ang isa sa dahilan kung bakit ayaw ko magpagawa kasi pala away ako. Oo, di ba? Di ako makasuntok. Bardagulan kung bardagulan. Oo. Baragan kung baragan. Correct. Kagaya na lamang nitong susunod natin babanggitin. Correct, di ba? Utang na loob. Ito Mare, last 2017, ginimbal. Ginimbal. Talaga ba? Oo, ginimbal ang taong bayan ng sa programang Rated Corina. Rated Corina ba? Rated K pa nun. Rated K. Noong araw yun May ano pa nun, may franchise pa ang ABS-CBN. Yeah. Oo. Sa Rated K Mare, naging segment nila yung pagpapagawa ni Sanderford. Oh. Which is nung time na yun ay lumapit, nag-partnership ang Rated K at ang Icon Clinic ni Doc Yapi. Oh, okay. So anong nangyari Mare, parang ginawa nila parang series. Oh. Unti-unti nila kasi parang, bakit maganda ba yun? Unti-unti nilang ginawa. Installment. Ilong muna. Baka kasi depende sa sponsor. Promo. Sa sponsor ng show. Sa kaning butas. Ito lang muna dito yung bayad. Ito muna yung kalating pisngi. Huwag ka muna magpapakita sa tao. Ngayon alam ko na yung ibang artista. Kaya mas maliit yung isang butas ng ilong. Promo. Ang ilig nyo kasi sa 24 months. Naka-credit card pala. Anyway, balik tayo kay Marlo. Sa credit limit. Paano gagawin yung kabila? Sorry. I-blip na lang. Kay Marlo Arizala o mas kilala bilang Sanderford. Nagpa-rhino shot. Hindi rhinosaurus Nakuha naman yung kuha eh. Tapos nagpa-facial enhancement. Para pag facial enhancement, syempre lalagyan nila yan ng Botox. Oo. Kasi ang pagkakatanda ko din kay Mario Arizala, yung mukha niya, or bilang kilala si Sanderford. Oo, yung mukha niya parang QR code. Yung butas-butas. Oo, as in talaga ba? Talaga, space for new pimples, gano'n. Yung pag in-scan mo yung phone mo. Parang ganito. Yung pag in-scan mo sa phone mo, may QR code ka na. Ganon siya dati, may texture. So, nung ginawa siya, nagmukha siyang foreigner, in fairness. Pumuti, umayos yung itsura. Diba? Tapos, naging mas maayos. Mukha siya mabango. Ang galing ng DPWH. Hindi! Si Icon Clinic ang gumawa. Mali! Palitada pala kailangan. Diba? Ano nangyari na ngayon? Yun nga dahil nga siyempre siguro sa katigasan ng ulo niya, bumagsak ang karera. Kasi kung matatandaan natin, Mare, pinag-usapan siya at sumikat siya maski papano. Oo naman. Naging attitude. Balita ko parang naging problema siya ng produksyon, naging mayabang, nasangkot sa kaliwat kanang gulo. Nakulong pa nga yan, di ba? Dahil dun sa issue niya. So ano pinanindigan na niya ngayon dahil alam mo yun, wala nang pang-maintenance. Eto na nga, Mare, pag-uusapan natin dyan kay Sander. Kasi feeling ko, Mare, kapag nagpagawa ka ng muka, dapat meron kang perang pang-maintenance. Tama. Kasi
di ba kagaya na naman nagpagawa ka ng bahay? Oo. Pag nagpagawa ka ng bahay, mayat may i-maintain mo hindi naman natatapos yun doon na naitayo lang. Hindi natatapos ang pagpapagawa sa bahay kasi kailangan mong i-maintain yung tibay ng mga wood. Kisame, bubong. Oo, para hindi kapitan ng anay. Correct. Pero di ko sinabing inanay yung mukha ni Sanderford. Paano anay ng tsinelas? Alam nyo, may sinasabi si Kapitana Sisa kanina kasi sabi ko, Marce, di ba wala nang pampagawa si Sander kaya bumalik na yung mukha niya. Bumagsak na yung mga botox. Alis na aim naman niya yung isa sa mga... sabi mo kanina? Sabi ko, at least na aim ni Sanderford yung yung gustong ipaproject ng Rated K. Na? Yung maging taong tsinelas. Bakit nga ba tinawag na taong tsinelas? Kasi ang pinamimigay ni Corina dati ay tsinelas. Diba? Tapos nagpagawa ng mukha. Diba? Sana nilagyan siya ng strap dito pag ano. Nilagyan ng strap. Hindi taong Kidding ipis. aside. Mukha siyang yung Mukha pag nilagyan mo siya ng strap. Dahil ngayon mukha na siya sa lagubang. The views and opinion. Lagyan natin disclaimer dyan sa baba ko. Hindi, totoo naman eh. Oh, bakit? Kasi naman, talagang... Yung dating mukha siyang foreigner, diba? Oo. Pag foreigner, tawag doon beetle. Oo. Medyo tumaba na din Filipino. Sa lagubang. Sa lagubang. Mukha ng tao sa... Wow! Ang ganda mo, ma'am! Sobrang pretty mo. Next time tatawagin ako ng pretty girl. But anyway, dun kay Sanderford kasi, nagbago na yung itsura niya. Nagmukha na siyang tanod. Basta. Hindi kasi nagtatay na siya eh. Okay. Diba? Alam mo naman pag tanod, malaki. Minsan malaki tiyan. Grabe naman. Diba? Hindi tayo nagbabody shame pero yun ang usual na na itsura ng tanod kapag sa mga barangay nyo, tingin kayo. But anyway, marami pa tayong pag-uusapang mga nagparitoke sa ating pagbabalik. Correct. Kaya dyan lang kayo, huwag kayong aalis. Mas swabe at mabilis ang access, kaya hindi ka mabibitin sa good vibes. Bisitahin lamang ang official websites ng Bingo Plus, Arena Plus at GameZone para ma-download ang apps. And we're back! Naku, talaga nga naman, grabe. Alam mo, hanggang ngayon, balikan ko lang yung kanina pinag-usapan natin si Marlo Arizala. Oo, si Sanderford. Naging biruan namin yan sa comedy bar dati eh. Talaga? Na minsan pag nagpagawa ka, parang hindi ka nagpagawa. Oo. Parang ka nagpasira. Kasi minsan nakakabuti, pero minsan hindi. Parang nag-trip siya, dating ayos na yung mukha niya, pinasira niya, gano'n? Hindi, sasabihin ko naman, Mario, mas okay naman yung Sander ngayon. Kasi yung dati. Pero kasi habang tumatagal yon, kagaya ng sinabi natin, meron talaga siyang maintenance. Oo diba? Katulad niya may botox. Kasi ang ginawa lang yata sa kanya parang sa mukha lang. Oo. Kasi nung time na yun, may mga nagba-viral na photo itong si Marlo Arizala na maitim yung tuhod niya. Ay talaga? Maitim yung siko niya. Hindi pinantay yung ulo lang. Baka kasi yun lang yung project. Oo, tsaka yung kasama sa promo. Sabi magdadamit ka naman, di ba, Lina? Oo, di ba pinag-coat in tie siya doon? Hindi nakita yan. Correct. Tama na yung mukha mo lang. Oo, malma nga yata yung pamilya na sinabi na pakiiwan na lang po yung ulo. Gawin na lang namin. Nako. Balikan nyo na lang. Pero eto na, isa din sa pinag-uusapan. Sino ba yan? Diba? Nung 2025. Dahil ito, way back pa bago yung 2025 eh. Bago ito talagang, ito kasi parang na-addict na. Hindi ko alam kung na-addict na ba sa pagpapagawa. Linaw, pagpapagawa. Sa pagpapagawa, diba? Kasi diba nung una ay talagang kinutya din ito nung una siya nagpagawa. Sino ba yan? Si RC Munoz. Ay, oo, sige, kwento mo diba? muna. Kasi diba nung una siya nagpagawa, I think parang siguro... Teka, saan muna nagmula si RC? Sa GMA7. Anong show? Sa... Hindi matani ang hilita. Starstruck. Oo. Starstruck nga ba? Yes, Starstruck. Oo. Starstruck alumni yan. Ngayon, Mari, ang nakakaloka dito,
may kwento din si RC kung bakit pala siya nagpagawa. Kasi dahil nakita nila na parang may mga era na eto yung itsura niya, may era na ganito, may era na ganito. Pero pinakamatindi pala nung dahilan kung bakit siya nagpagawa ng ilong. Kasi may time dati na nag-headbang daw yata siya. Tumama. Tapos tumarak yung mikropono sa fest niya. Yun ay nabanggit niya sa isa sa mga interview niya with Tony Gonzaga. Yun yung unang paggawa niya na, 'di ba? Nire-ridicule siya as Kasi 'di ba sabi nila si Michael Jackson. Oo. Si Michael Jackson. Tapos 'di ba parang diba? nagmukha siyang ang dami nilang tawag, puppet na nagmukhang parang 'di ba nung unang pagpapagawa niya na kasi nanibago talaga ang tao sa itsura niya. Kasi kilala natin si RC Munoz na medyo chubby face. Correct, 'di ba? Nagganda-gandahan talaga ang peg, tas biglang nagpagawa. Pero nung nagpagawa si RC Munoz, aminin natin, ang ganda rin ng kinaganda niya. Correct. Diba? Kasi kung itatabi natin yung itsura niya dati sa itsura niya ngayon, mas gusto ko yung ngayon. Correct ka. Oo, yun yung nagpagawa. Marlo. Tama. Hindi yung tipong katulad nung sa'yo, pinagawa, tapos pinabayaan. Oo. Alam mo, Hindi parang naman pinag-eksperimentuhan naman siya doon. Baka naman kasi, alam mo yun, subukan natin itong gamot. Oo. Siya yung natin. ano ba tawag doon? Clinical test. Ginawa siyang daga. Hindi siya yung daga na pinag-experiment ng banggo. Sa kanya pala inumpisa ang pag-aralan yung gamot sa COVID. Yung mga sa kanya din kasi yun pinatest. Kaya namaga siya. Hindi. Bakla ka. Oo. Si Jane De Leon, Mare. Ito, nagpa-fillers ng kanyang labi, ilong, at saka pisngi. Though, hindi pa naman niya inaamin. Wala ako. Personally, hindi ko pa nakikita nagkaroon siya ng pag-amin na itong si Jane De Leon. Kasi nung una, nagbabago na itsura niya. Correct ka. Kitang-kita naman yung pagbabago sa itsura niya. Sa Darna niya. Pa lang, diba? Pero ang laking kinagimbal ng mga tao nung lumabas siya sa sa PBB. Correct, diba? Kasi parang siya, nakaganon na siya. Yung naging guest housemate siya. Yes. Na parang yung mga tao doon, nung pumasok siya sa PBB, is parang, si Jane ba yun? Oo. Diba ganun kaagad yung mga tanungan sa social media, ang dami, diba? Correct. Ba't parang ganun? Kasi diba, maganda na siya nung nagdar na siya. Hindi kaagad natin siya nakilala. In fairness. Uy, diba? ito blind item lang ito. May isingit ko lang since sa pag-uusapan natin yung pagpaparetoke kay Jane De Leon. May isang actress din sa DOS, di ba nakwento ko na to sa'yo, na sumikat siya dito sa Maynila. Tapos umuwi siya sa probinsya. Nung pag-uwi niya sa probinsya, pagkatok niya sa bahay nila, pagbukas ang pinto ng bahay nila, nakita siya na nanay niya, hindi siya nakilala. Sinabi na nanay sa kanya, sino ka, iha? Dahil sa pagkakareto. Oo, tapos tinanggap diba, hindi kasi minsan baka naman kasi ang alam niya, anak niya pangit, tapos biglang dumadating maganda. Clue! Singer yan. Ay! Yes! Oo. Ano ba yan? Basta katunog din yung Jane De Leon. Yun ba yun na may kinakanta? Ay nako, basta na. Hindi na natin sasabihin. Pero balik tayo kay Jane De Leon. Isa-isahin natin sa pagpapafiller niya ng labi. Maganda naman. In fairness. Nagdar na siya. Ang ganda niya nung nagdar na siya. Maganda na nga siya nung nagdar na siya. Pero kasi bago siya magdar na nun, diba iba yung feature and physique niya talaga. Ano ba mga programa ni Jane De Leon dati? Actually, naalala ko lang, Darna. Darna lang Oo. Doon siya, kasi doon ko lang din na-recognize yung name niya. Ay, okay, siya pala si Jane De Leon. Oo. At saka ang sexy at ang ganda niya noong mga time ng Incognito. Naaalala nyo ba yung naging character? Yes, nag-guest siya doon. Apaka-sexy at apakaganda ni Jane De Leon doon. Pero hindi siya masyadong sinabak sa bakbakan kasi baka mapingas. Baka bagong gawa. Kuya, alam mo, takot ako noon. Kasi alam ko na may mga ginawa na sa mukha niya. Kung bakbakan yun at mamaya masagi. Masipa diba, siya. Diba kagaya ni Ines Veneracion? Ayaw magpasampal. Baka kasi umiwi. Diba? Si Ines Veneracion ayaw magpasampal kasi direct? Talaga ba? Sasampalin? Ba gano'n? Pagod na. Diba? Baka yung minsan sabihin na nagparetoke siya, mapagkama na siya adik. Oo, ano ka ganyan, diba? Pero Ines Veneracion is a very good actress. Diba? But Jane De Leon, let's go back to Jane De Leon, diba? Ilong, labi, pisngi, collagen. Hindi, diba? Malay mo din naman may ibang parts na din na inayos. Pero, syempre, gaya pa rin natin sinabi, walang pag-amin, wala pa din. So, diba? Hayaan na lang. Basta ito yung pagpuna lang namin sa mga pagbabago sa kanilang mga itsura ngayon. Isa pa, ngayon. mayroong pagbabago din. Sino? Kim Cho.
Ay, oo. Di ba? Tignan mo yung Chinita Princess dati sa Chinita Princess Correct. ngayon. Lumabas siya from PBB, nag-evolve into maganda. Hanggang sa gumanda, ng gumanda. Ngayon, tignan nyo, di ba? Correct. Ang perfect na nose, may jawline. Yes. Di ba? Tapos contour na contour bigas dito. Kung bigas. Yes. Di ba? O, last natin. Sino yung last natin? Ay, eto na, kontrobersiya dahil eto yung nasangkot lamang at talagang pumukaw sa pansin ng mga netizen during the GMA Gala. Bakit ano ba meron? Diba? Kasi nga naman, itong, alam mo yun, ang umaten, si Sanya Lopez, hindi tuloy na iwasan ng mga netizen na mapuna ang pagbabago sa kanyang muka. Even si Heart Evangelista, Mare. Parang hindi nga siya na-recognize, dinedma nga siya, di ba? Na nag-iintay siyang batiin siya ni Heart Evangelista. Yung nasa tabi ka ni Heart Evangelista, tinititigan mo na siya. Tinignan ka lang ni Heart. Pero walang reaksyon. Maaaring kumakalat yan sa TikTok ngayon, sa mga videos na sabi nga ng ilan, baka kasi sa sobrang, alam mo yon, pagpapa-enhance, hindi na siya nakilala ni Heart na siya si Sanya Lopez. Kasi di ba, nagsimula naman talagang karera niya under GMA7. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit yan ang inaarte-arte mo sa umpisa. Si Sanya Lopez, siya yung kasama dun sa kumantong. Oo. Diba? Ni Sian Lim. The Mono Blockbuster. Yes. Ay, ba't diba? Ay! Hindi mo sasabihin, piloto na yun ngayon. Oo. Pista yun. Ayoko manumpa. Di yun nga. Kaya lang napansin ng mga netizen kay Sanya ngayon, sa ilong kasi niya. Actually, last year, umaten nga siya ng GMA Gala din. Ang ganda niya last 2024. Hoy, pero maganda naman si Sanya Lopez. Pero may napansin ako, hindi pantay yung butas ng jilong. Hindi nga, parang lumihis. Hoy, pero kumbaga sa Skyway, may paganon, may papuntang southbound. Ganon. May kagaya ng, hindi, eto lang ha, hindi naman sa pag-iinggitera, kasi alam niyo naman, may mga panlalait talaga kapag inggitera ka, marami kang pula. Di ba, pupulaan mo yung mga tao. Pero hindi, so, inggitera ako, ganon. Hindi. Kasi si Sanya maganda na siya dati. Correct. Simple yung ganda niya, di ba? Pero bukod dyan, maidagdag pa natin, matatandaan natin na maganda din naman dati si Mami Oni. Oo. Si Tony Fowler. Correct. Pero kasi, nagpapagawa siya, hindi dahil siyempre bukod sa sponsored, 'di ba? Bukod sa sponsored, may mga nakapagsabi na parang naa-addict na nga sila sa pagpapagawa. Yan ang sinasabi, 'di ba? Doc, pagawa ako ng ganito. Correct. Doc, ganito ako. Pero Mare, alam mo, wala namang masama sa pag-enhance ng sarili. Wala namang pangit doon sa tinatawag. Meron! Si Sander Ford lang 'yon. Wow! Uy, alam mo, galit na yun sa ate. Bakit? Kasi sabi mong pangit siya. Ano sabihin ko, gwapo siya? Hindi, binatikos naman ako ng tao. Don't lie to me. Oo. Pero anyway. Don't tell a lie. Huwag mag-deny. Ganon. Yun ba starstruck ba yan? Hindi si Ray Pumalo yun. But anyway yun. Balik tayo dun sa sa pagpapagawa. Wala namang masama sa pagpapagawa. Diba? Basta sarili mong pera ang ginagastos mo. Tsaka kung kaya yung i-maintain. Yes. Diba? Kasi hindi porke nakikita natin sa mga artista, sa mga iniidolo natin, lahat yun, alam mo yun, bagay din sa atin. Uy, pero alam mo, bilib ako sa mga artista na hindi sila nagpapagawa. Like Melay Cantiveros. Diba? Wala. Hindi siya nagpapagawa. Wala siyang pinapagawa sa sarili niya. Simply because yun ang character niya. Correct. Diba? Si walang in-enhance. Si Papa O Diaz, diba? Gusto siyang sponsoran ng Rhinoplastic. Pinapagawa ba niya? No. Hindi dahil wala siyang pera or takot siya, kundi dahil yun ang character niya. Yun ang pinagkakakitaan. Si Kiray Celis, bakit ba hindi nagpapagawa? Kasi yun yung character nila. Pinagkakakitaan nila yung pagpapagawa. Correct. Diba? Tsaka Mare, kapag character actress ka o kaya comedian ka, mahirap yung maganda ka. Ang hirap kayo magpatawa ng maganda ka. Pag pangit ka, wala ka pang ginagawa. Nakakatawa ka na. Natatawa na sila sa iyo. Diba? Pero yun na nga, as in talagang... Pero aminado mo na sa industriya may pangit. May pangit pero may character. Unfortunate looking lang siguro. Ano yun? Minalas? Pinagandang pangit. Tsaka. Hindi naman siguro. Kasi, may tsaka pero may talent. Oo. Kaya ako hindi ako na-offend. Yun lang yung kaya ko sabihin eh. Diba? Oo. Maglalakad ka sa kalye, sasabihin sa'yo ng mga tambay sa kanto, pangit! Oo, diba? Lilingon ka, pero may talent. Tama. Binaliktad, balik ka. Maganda ka. Oo. Sabihin sa'yo, may talent.
Pero tsaka. Akala ko may ganda pero walang talent. Ay! May mga ganyan. Maraming pero hindi tayo ganyan. magpapangalan. Diba? Oo, but anyway, wala talagang masama sa pagpapagawa. Lahat yan ay katanggap-tanggap naman. Basta Tsaka, pera mo. ang dapat, Mare, kumonsulta talaga kayo doon talaga sa mga espesyalista. Oo, para hindi nagkakabukol-bukol, nagmumukha kayong luya. Tsaka i-maintain nyo lang din kasi gaya nga na nasabi namin kanina, 'di ba? Mahirap mag-maintenance ng ganyan pag nire-retoke. Correct. So kung alam nyo din naman na saktuhan lang ang budget, siguro pag-isipan nyo munang mabuti. Diba sabi ko nga, kahoy nga kinucure eh. Oo. Para hindi anayin, mukha kasi pa yung kaya. iba, diba, alam mo, naman natin sa Indemare, kasi uso ang rhinoplasty. Na kahit pa sabihin mo na hindi naman nila kailangan magpa-rhinoplasty. Nagmumukhang tukadiloro. Oo, kasi diba, dahil nga usot, gusto nyo lang din ma-feel. Kung ano nga bang feeling, diba, gagastos kayo ng mahal, magkakadautang-utang kayo. So diba, might as well, diba, isipin muna natin ng 2, 3, 4 na beses bago natin gawin. Sabi ng? Nagparetoke. ng ilong. Sabi ng retokado. O, diba? Ipakita nga natin sa kanila yung picture mo dati. Diba? Ay, may copy ako. Diba? Pero wala naman masyado nagbago sa itsura mo. Kasi may ilong na talaga. Wow, so ganda ka na? Yes. Leche. Diba? Fantasia. Wow! Plantilla. Ay, nako, ang iksi ng oras natin. Correct! So, ayan na ang ating 20% chikahan. 80% ang dugsyohan. Ito pa rin ang Baklita sa Woo sa Podcast Season 3 na. Powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo.